Humarap sa mga magsasaka si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at pinakinggan ang kanilang mga agam-agam kaugnay sa nakaambang pagbabawas sa taripa sa bigas. Si Clazel Pardilla sa detalye. Sa harap ng pagtutol ng iba't ibang grupo ng magsasaka sa nakaambang bawas taripa sa inaangkat na bigas na sinasabing magdudulot umano ng pagbaha ng imported rice at magpapabagsak sa presyo ng palay na ikalulugi ng mga magsasaka. Nakipagpulong si Department of Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. sa Federation of Free Farmers, Samahang Industriya ng Agrikultura at iba pang agriculture stakeholder. Sa eksklusibong panayam ng PTV sa programang In Person, ibinahagi ng kalihim ang ilan sa kanilang napag-usapan. Ang request naman nila ngayon, since I think they feel the decision is already made, is kung pwedeng huwag naman ng long term, kung pwedeng 6 months, maybe 1 year, and maybe after 4 months, every 4 months, or every quarter, every review. 35% ang ipinapataw na taripa sa imported rice. Nais ang National Economic and Development Authority na ibaba ito sa 15% hanggang sa taong 2028 upang mapababa ang presyo ng bigas. Pero nanindigan ang sinag na dapat ipako ang umiiral na taripa at umapelang makausap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, ilang magsasaka na umano ang takot sumugal sa pagtatanim. Nag-iisip sila kung magtatanim or hindi. Kasi kung bumagsak ito ng 70 pesos, baka mag-surrender ulit. Dapat mapag-usapan mabuti. I-present namin sa amin, i-present nila yung sa kanila to explain bakit 15%. Bakit kailangan ibaba? Yung retail price, hindi naman kontrolado ng importer, palagi nang sinasabi. So, walang. Sa kabila ng naturang issue, nakatutok ang Agriculture Department sa pagpapataas ng produksyon ng palay. Namahagi ng 1,000 sako ng pataba ang National Irrigation Administration sa mga Irrigators Association sa Cagayan Valley Region. Gagamitin ito sa contract growing program ng pamahalaan para makapagbenta ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Bilang paghahanda sa tag-ulan, natapos na ng NIA Davao Oriental Irrigation Management Office ang pagkukumpuni sa Manurigao Communal Irrigation System. Makatutulong ito sa pagkalap ng tubig sa tag-ulan na makapagbibigay ng irigasyon sa 55 ektaryang palayan sa Caraga, Davao Oriental. Nalagpasan na ng National Food Authority ang 3.36 milyong sako ng palay na target bilhin ng ahensya para sa unang 6 na buwan ng 2024. Pumalo na sa 3.37 million bags ang palay procurement o katumbas ng higit 168,000 metric tons ng bigas. Sapat ito para makapagbigay ng 4 na araw na supply ng bigas sa buong Pilipinas sa panahon ng sakuna o emergency at sa harap ng banta ng masamang epekto ng La Nina. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.